Hi guys! For today's video ay nandito na nga kami sa pier. Pauwi nga ng probinsya. Sa mga oras na nga ay nandito na nga kami. Galing nga kami sa Grand Terminal. Doon kami sumakay ng tricycle. Grabe guys, napakamahal na pala ng pamasahe ngayon. Mula sa Grand Terminal hanggang dito sa pier ay 150 per head na. At ayun na nga, no choice kaya sumakay na din kami kahit napakamahal ng pamasahe. Pagbaba nga namin ay pumasok na nga kami dito sa pasukan ng mga pasahero at bumili na nga ako ng ticket naming 3. Iba nga yung price ng senior, student at regular na pasahero. Yung mga upuan nga pala na yan kapag peak season ay punong-puno ng mga pasahero. Pero ngayon nga ay bakante dahil tapos na nga ang season ng mga bakasyonista. At ito na nga, kumuha nga ulit tayo ng Grand Terminal dahil kailangan pala yun ng mga regular na pasahero. Pero ang estudyante at senior ay hindi na kailangan. 30 pesos nga yung ating terminal fee. After nga yan ay lista na lang ako sa logbook at inis-ka na nga yung ating mga dalang mga gamit dito sa scan machine bago pumasok. Pagpasok nga namin ay hindi pa raw pwedeng umakyat ng barko dahil paparating pa lang ang sasakyan namin. Kaya waiting pa kami dito sa mga upuan pagpasok namin sa loob. Pagpasok nyo nga guys, ito nga yung mabubungaran nyo mga upuan dito sa waiting area bago ka umakyat ng barko. Pwede kayong kumain dito. Noong panahon nga ng peak season katulad ng bakasyon, nung summer at Holy Week ay punong-puno nga itong mga upuan na to ng pasahero. Mga bakasyonista, turista at mga iba pang mga dumadayo sa Marinduque. Dahil nga ang Marinduque ay isang maliit na isla na talagang dinarayo lalo na kapag panahon ng Kwaresma. At nung panahon nga na yun ay hindi tayo nakauwi dahil nga may pasok pa yung mga anak ko that time. So ngayon na lang ulit ako makakauwi dahil kailangan ko ngang umuwi at ihatid itong pamangkin ko. Ayan, sabi ko nga ay kumaway pa dyan at mabuti na lang kumaway, medyo mahiyain nga siya dyan. At ayun nga, pagpasok nga namin ay nag-video lang ako dyan. Hindi ko nga expect na makikita ko yung aking high school BFF at ayan, medyo nag-chubby na nga siya. Charis! After ng mahabang panahon nga mula high school ay ngayon lang uli kami nagkita. Grabe, ito talaga yung best friend ko nung ako'y high school. Na talaga namang dito pa kami nagkita sa pier dahil galing nga rin siya sa pagbakasyon doon sa kanyang mga anak. Tapos ako naman nga ay ngayon lang din nakakauwi sa probinsya namin. Sakto na dito nga kami nagkita pa. Grabe. After nga ng ilang oras ay nag-announce na nga yung speaker dito sa waiting area ng pier. At ang sabi nga ay pwede na nga raw kaming umakyat ng barko. Kaya naman etong mga pasahero ay kanya-kanya ng sigayak para umakyat na nga ng barko. Kaya naman kahit may bit ako dyan at nahihirapan ay talagang sige video pa rin ako kasi minsan lang naman ako makauwi dito guys. At ayun nga, si nanay hinahanap ko ay nauna na pala siya sa amin. At ayan nga, nandyan na siya sa barko. Inikot ko pa nga yung camera ko pero wala. Yung pala, ando na siya sa unahan, nag-iintay na sa amin. At ayan, o diba, naunahan pa kami ng senior. Ito talaga yung mga kaganapan kapag uuwi ka ng probinsya, lalo na kung sasakay ka nga ng ganitong barko. Excited yarn? Eme! After nga ma-check yung aming ticket ay umakyat na nga kami ng barko para humanap na nga ng mapopwestuhan namin.
Ay, dito na. Kabila. Pag-akyat nga namin ay dito nga kami napapwesto sa second floor ng barko. Dito kami nakahanap ng pwesto na medyo ayos yung view at hindi mainit. After nga nyan ay medyo nag-ikot-ikot nga kami. Pag-akyat nga namin, ayan, umupo na nga ako dyan sa pwesto ko at medyo nag-picture-picture na nga. Pag-akyat nga namin ng third floor ay dito kami napunta sa may canteen. Pwede ka nga bumili dito ng soft drinks at mga kutkutin. Meron ding noodles. Lumapit nga rin ako kay kuya para magtanong kung magkano ang cup noodles kahit meron nga siyang customer. Pero pagtanong ko nga sa kanya ay hindi niya ako sinagot. Inantay ko pa nga kung siya ay sasagot pero hindi talaga siya sumagot. Kuya, magkano ganyan cup noodles? Shoutout dyan kay Kuya Kuro na naka-assign dyan sa canteen. Nandidedman ng customer, hindi naman kagwapuhan. Nakaka-disappoint. Magkano pong cup noodles? Inulit ko nga uli magtanong pero deadma talaga siya. Nakatutok lang siya dun sa isang customer. Sana hindi ganyan ang mga attitude ng mga crew dyan sa Star Horse Shipping Line. Nandidedma ng mga customers. Nakaka-disappoint yung attitude niya. Kaya shout out sa Star Horse Shipping Line na mga nag-a-assign ng crew sa canteen dahil hindi sila approachable sa mga customer nila. Dapat ayusin ang training para ma-guide ng maayos, lalo na kapag may mga customer na nagtatanong, kasi hindi naman lahat nakikita kung may price na nakalagay sila dyan. Kaya nakakainis lang talaga ng mga oras na yan, pero nagintay pa rin ako para makabili. Buhay nga naman, grabe talaga ang mga Pinoy. Mas inuuna talaga makipagharutan. Wala lang, nakwento ko lang sa inyo. Yan kasi yung experience ko nung sumakay ako sa Star Horse Shipping Line. Nitong nakaraan lang. Bihira na nga akong makauwi. Ganito pa yung nangyari sa akin. Grabe. Nakakadismaya lang talaga. Anyway, kain po tayo. Maraming salamat po. After nga naming matapos kumain ng pamangkin ko, ay bumaba na nga kami dun sa second floor at kung saan nga kami nakapwesto.
Hindi ko nga rin naubos yung aking cup noodles dahil parang nawalan ako ng ganang kumain. Kaya naman pagdating ko dun sa pwesto namin ay binigay ko na lang yung natira kong pagkain kay nanay. At pag upo ko nga sa pwesto ko ay hindi ko na malaya, nakaidlip na pala ako. At ito nga, nung nagising ako ay malapit na pala kaming pumundo. Na-excite naman ako dyan bigla dahil malapit na nga kaming bumaba. Nakakamiss talagang umuwi dito sa probinsya. Kaya naman ang ginawa ko dyan ay nag-video-video ako dyan dahil nakakatuwa talagang pagmasdan ang karagatan. Grabe naman, happy na ang person dahil ilang oras na nga lang ay malapit na kaming bumaba. Bago nga kami bumaba ay nakasalubong nga namin yung isang Star Horse Shipping Line na paluwas naman ng Manila, pero itong nasakyan nga namin ay medyo mas malaki kaysa dyan sa nakasalubong namin. Ito na, DCC. Malapit na talaga kami bumaba, guys, dahil kitang-kita na nga ang kapaligiran, ang kabundukan ng Marinduque, isla ng Marinduque. Ayan, ang ganda ngang panoorin ng tanawin na yan, napaka peaceful, ang gandang pagmasdan, napakapayapa, sariwa ang hangin. Pagtapos nga ng ilang minuto ay ito na nga, malapit nang ibaba yung pintuan ng barko at ang mga tao nga ay talagang nakaredy na. Kung mapapansin nyo nga ay kukunti lang yung pasahero ngayon at ganun din nga yung pasahero ng mga sasakyan. Kakaunti nga lang yung mga tumawid ngayon.
Ay, nakaano pala ako, naka-zoom. Ha, magaan yan. Nabubuhat ay. Oo. Dito na yung aming service. Pagbaba nga namin ay sinalubong na agad ako nung kapatid ko. Ayan nga pala yung kanyang sasakyan na tricycle. Yan din yung ginagamit namin kapag nagpapatid kami dito sa pier. Kasya baga?